This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Come Follow Me Philippines. Ito po si Brother Dave. At ngayong April 15 to 21, ating pag-aaralan ang sulat ni Enos. At ang pamagat ng ating topic ngayon ay ang pinapatnubayan niya ako na gawin ang kanyang kalooban. Mula sa karanasan ni Enos, matutunan natin ang kahalagahan ng taimtim na panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Napatunayan ni Enos na ang panalangin ay hindi lamang simpleng pag-uusap, kundi isang aktong pananampalataya at pagsusumikap na malapit sa Diyos at malaman ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pagpakumbaba at pagsasabi ng kanyang mga pangangailangan sa Diyos, narinig siya ng Panginoon at tinanggap ang kanyang mga panalangin. Ang karanasan nito ay nagturo sa atin na ang Diyos ay handang makinig at magmalasakit sa atin sa lahat ng oras, maging sa panahon ng ating pangangailangan at kahinaan. Ang pagpakumbaba at pagtitiwala sa Kanya ay nagbubukas ng daan para sa Kanyang mga pagpapala at gabay sa ating buhay. Kapag naging kilala natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at personal na pakipag-ugnayan sa Kanya, mas madaling masunod ang Kanyang mga utos at magawa ang Kanyang kalooban sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pananalig at pagsunod sa Diyos, maaari nating maramdaman ang Kanyang presensya, pagmamahal at patnubay sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa Enos chapter 1 verse 2 to 4. At sasabihin ko sa inyo ang pakikibunong ginawa ko sa harapan ng Diyos bago ko natanggap ang kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tingin, ako ay humayo upang mangaso sa mga kagubatan. At ang mga salitang madalas kong marinig na sinasabi ng aking ama hinggil sa buhay na walang hanggan at sa kagalakan ng mga banal ay tumino ng malalim sa aking puso. At ang aking kaluluwa ay nagutom at ako ay lumuhod sa harapan ng aking lumikha at ako ay nagsusumamo sa Kanya sa mataimtim na panalangin at panambitan para sa aking sariling kaluluwa. At sa buong araw ay nagsumamo ako sa Kanya. Oo, at nang sumapit ang gabi, ay inilakas ko pa ang aking tinig sa itaasan, kung kaya't iyon ay nakarating sa kalangitan. Ang karanasang ito ni Enos ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang aral na maaaring makatulong sa ating buhay. Ipinapaabot ni Enos ang kahalagahan ng panalangin na puno ng katapatan at kahulugan. Kahit siya ay nagugutom at may iba pang pangangailangan, hindi niya pinapabayaan ang pag-uugnay sa Diyos. Sa halip, nagpakumbaba siya at nagtaguyod ng matapat na panalangin. Ipinapaalala nito sa atin na sa anumang kalagayan, ang panalangin ay isang mahalagang paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos at humiling ng tulong at gabay. Sa kabila ng mga hamon, ipinapakita ni Enos ang kanyang matibay na pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya sumuko sa panalangin kahit gaano pa ito katagal. Sa wakas, narinig ng Diyos ang kanyang hiling. Ito'y paalaala sa atin na kahit hindi agad natutugunan ang ating mga panalangin, kailangan nating magtiwala sa Diyos ng buong puso
at manatiling matatag. Dahil sa kanyang tapat na panalangin, tinanggap ni Enos ang kapatawaran mula sa Diyos. Ipinapakita nito na handang makinig ang Diyos at magbigay ng awa sa mga taong may matapat na puso at nagpapakumbaba. Ang karanasang ito ni Enos ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pag-unawa sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos upang makamit ang tunay na kalayaan at kasiyahan sa buhay. Sa Enos, chapter 1, verse 4 to 17, ang karanasang ito ni Enos ay naglalaman ng ilang mahalagang aral na maaaring magdulot ng liwanag sa ating mga buhay. Ipinakita ni Enos ang kahalagahan ng panalangin na puno ng katapatan at determinasyon. Kahit nagugutom at naghihikahos, hindi siya sumuko sa panalangin. Sa halip, nagpatuloy siya sa panalangin ng buong araw at gabi na nagpapakita ng kanyang matinding pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na sa anumang sitwasyon ng ating buhay, mahalaga ang panalangin upang mapahayag natin ang ating mga pangangailangan at pagmamahal sa Diyos. Ang karanasang ito ni Enos ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya sa pagtanggap ng kapatawaran at biyaya mula sa Diyos. Dahil sa kanyang matibay na pananampalataya, tinanggap ni Enos ang kapatawaran at binigyan ng pag-asa na mabuhay ng tapat sa kanyang mga panalangin. Ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano tayo kasalungat o kapos sa paningin ng mundo, ang ating pananampalataya sa Diyos ay magbubukas ng mga pintuan ng awa at pagpapala. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan, natutunan ni Enos ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Sa halip na isipin lamang ang kanyang sariling pangangailangan, ipinagdasal niya ang kanyang mga kapatid, ang mga Nefita at Lamanita, at humiling ng kaligtasan para sa kanila. Ito ay isang paalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay nagpapakita sa pamamagitan ng pag-aalala at pag-aasikaso sa kapakanan ng iba, hindi lamang sa ating sariling interes. Sa kabuuan, ang kwento ni Enos ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng panalangin, pananampalataya at pagmamalasakit sa iba sa ating mga buhay bilang mga disipulo ni Kristo. Pinakita ni Jesus ang kahalagahan ng pakipag-ugnayan sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang kalooban. Sa kabila ng kanyang pagkatao bilang anak ng Diyos, siya ay nagpakita ng kanyang pagiging mapagkumbaba sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang ama at paghingi ng gabay at lakas. Bilang ating ehemplo, inirekomenda niya sa atin ang kahalagahan ng panalangin bilang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Ipinapakita ng ating Ama sa langit ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang na ang mga biyaya at pagmamahal na ipinapadama niya sa atin sa araw-araw. Sa panahon ng ating kagalakan, pagsubok at pangangailangan, patuloy siyang nagmamalasakit at nagbibigay ng suporta sa atin. Sa pamamagitan ng ating mga karanasan, maaari nating maunawaan ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mga biyayang ibinibigay niya, tulad ng buhay, pamilya at mga pagkakataong magpakita ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Binibigyan niya tayo ng lakas at kapangyarihan upang malampasan
ang mga hamon at pagsubok at patuloy niya tayong tinutulungan na maging mas mahusay at mas mabuting tao. Isa pang paraan na ipinapakita ng ating Ama sa Langit ang kanyang pagmamahal ay sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, mga propeta at personal na inspirasyon na nagbibigay sa atin ng gabay at liwanag sa ating mga buhay. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, naruroon siya upang gabayan tayo at ipaalam ang kanyang pagmamahal. Sa kabuuan, ang mga pagkilos at biyaya ng ating Ama sa Langit ay nagpapakita ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin bilang kanyang mga anak. Mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. At dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa linggong ito. Siya nawa.